Yan. So once again, welcome sa session natin. Session 4 na tayo, position sizing and risk management. So, bakit sa tingin nyo ito yung pinaka-importanting session of all? Kasi sa strategy, iba-iba kayo ng patutunguhan. Pwedeng yung iba sa inyo harmonics, yung iba SMC, Elliott wave, or logarithmic. So, yung position sizing, ini-eliminate niya lahat ng losses nyo. Disclaimer lang, ang makakalaban nyo dito is yung emotion tsaka yung greed. Kaya mo ito matutunan ng 1 week or 1 month. Pero pag natutunan mo siya, hindi ka sure na gagawin mo siya. Yun. So I hope gawin nyo to. Discipline and consistency. So explain ko. Next. So yan. Many people are confused about risking only 2% of their capital. Here, I will be explaining the risk management and position sizing needed for your trade. So, yung 2% standard lang yan. Okay? Meron namang gumagamit ng 1% lang, mas mababa. Merong 5%, merong 0.5. So, standard lang tong 2%. Okay? Yan yung risk per trade. So, sige, baka hindi nyo pa alam yung 2%. 2% ng $5,000. Chat nyo dyan. 100. Correct, 100. So, ganito nyo siya i-calculate. 5,000 times. Ilalagay mo 2, tapos ito yung percentage. Mas magagamit mo yung percentage. Equals mo $100. Ibig sabihin, kada isang trade mo, $100 lang mawawala sa'yo. Okay? Bakit $100? Kasi $100 times mo sa 50 equals 5,000. Ibig sabihin, 50 times ka dapat nag-trade bago maubos yung $5,000 mo. Yung iba nagte-trade lang ng less than 10 trades, ubos na yung $5,000 nila. Okay? So, yun yung mishandle, pagka-mishandle ng risk management. So, balik. Ayan. So, first thing na need nyo malaman is yung terminology tsaka yung pagkakaiba ng um, term. Account balance. Ito yung total amount na nilagay mo sa account mo. Sa futures ha, or kahit sa spot. Kunyari, nag-cash in ka sa Binance ng 10,000, pero nilagay mo lang sa futures is 5,000. Yun yung account balance. Yung wallet balance is yun yung 10,000. So, ang capital at risk mo is amount at risk that can be lost each trade. So, sa $5,000, yun yung 2%, yung $100. So, if your total capital is $10,000, then following the 2% risk trade per rule, ibig sabihin, yung capital risk should be 200 per trade. Ulat kung $10,000 yung nilagay mo sa futures, ang matatalo lang dapat sa'yo is $200 per trade. Yan yung 2% ng 10,000. So, paliitin natin. Masyado kasi malaki yung 10,000. Gawin natin $100 lang. Ano ang 1% ng $100? N po. $100 times 2%? 1. Ay, 20. Ay, 2. 2. 2, correct. $2. So, isipin mo meron ka $100. Tapos kikita ka lang ng $4 or $6. Medyo maliit, di ba? Kasi ang laki ng $100. Tapos ang kikitain mo lang halos $2, $4. So, dyan papasok yung position size, the total amount of asset which we are trading with our capital after using leverage. Kaya tayo gumagamit ng leverage. So, leverage is a trading mechanism investors can use to increase their exposure to the market by allowing them to pay less than the full amount of the investment, buying power. Kaya magugulat kayo pag nag 2% kayo ng, pag kinalculate nyo yan, nag 2% kayo, ang lalabas dyan is more than pa sa capital mo. Kasi, gumamit ka na ng leverage. Humihiram ka kay Binance ng collateral pang trade. So, yan, yon. So, example, eto, pag may question kayo dito, example, naglagay ka ng $10,000 sa futures.
Capital at risk mo, 2% of $10,000 equals 200. Let's say leverage mo 20x. RR mo 1:3. Pag sinabing RR, yung unang R is risk. Okay, yan yung stop loss. Yung pangalawang R, that is reward. Yan yung makukuha mo. So let's say $200 yung tinrade mo. Ang matatalo sa'yo is $200. Ang mananalo sa'yo, $200 times 3 equals $600 sa isang trade. Nakuha? Nagets niyo ba? Kuha po. So, ganito yung risk reward. Let's say nag-position kayo ng ganyan. So, baka lahat kayo naka-experience na ng trading view. Ayan. Diyan yung makikita, 1%. Ay, 1 tuloy. Itong number 1, ibig sabihin, 1:1 yan. Okay? Ibig sabihin, matatalo ka ng $200, kikita ka ng $200. So, pag tinaas ko to, 2 na. Okay? Etong loss ko, $200 pa rin, pero itong sa profit ko, times 4 na yan. Times 2 na pala. So, 200 times 2 equals $400. So, ito yung sinasabi kong 1:3. Yan, 3 na. Okay? Matatalo ako ng $200 to gain $600. Yan na yung picture niya. Any question? Yan na po ba yung parang standard mo? Yung 1:3 po? Hindi, pwede kang mag Hanggang, 1:5, pwede kang mag 1:10, pwede kang mag 2:10, ganon. So, kumbaga pag ano po, usaping ano po yung emotion, risk management, siguro. Tas depende sa TA. Hanggang, Let's say for example, okay. this is 11 RR. Kasi swing trader ako, kaya malayo yung target. Pero kung 1:3 lang yan, dito lang yan, TP na to. Yan, dyan lang siya. Okay, depende sa TA kung anong target mo sa kanya. Yan. Kasi kung i-push ko to ng 5 RR, pero yung TA ko yung pinapakita ng market is hanggang dito lang siya. Ibig sabihin, unrealistic na yung pag-abot ko dito sa taas. Okay? So, yun. Ang kailangan nyo dito sa position sizing is ingatan nyo yung stop loss nyo. Dapat palagi lang siyang 2%. So, kahit 10 yung trades mo, 200 lang mawawala sa'yo. 200 kada trade. Ito ang pwede mo i-adjust anytime. So, yun. Position size or leverage. Next. RR na, nagets ha? So, ang position size nito is $20,000. So, paano naging $20,000? $10,000 lang yung capital. Diyan ako confused yung newbies. Nagiging position size to na $20,000 kasi ginagamitan mo na ng leverage. Okay? So, paano ko nakuha yung $20,000? Ganito yan. Itong leverage, based to sa RR. Okay? Dito sa risk reward. How do I get the $20,000 position size? So, ito yung formula below. Sulat nyo. Lagi nyo magagamit to. $10,000 times 2% capital at risk equals stop loss. Okay? So, ganito yan. Itong 1% kasi yan yung stop loss. Ito, yung 1:3. Yan yung 1. Yan yung stop loss. So, let's say, calculator. Sige, may example pa ng RR. Anong ideal for newbies na RR coach? 1:2 or 1:3? Yun, times 2 lang kikita yung ano nila. So, let's say $10,000. Times ilan? Ilan yung risk? Okay, 200 correct. Pero 2% yung calculation. Ayan, 200 yung result. Ngayon, i-divide ko sa 1%. Papakita ko sa inyo kung saan ito nakukuha lahat. Equals $20,000. Yan yung proper position size. So, saan ko nakuha yung 200?
Dito tayo. Yan, 1:3. Saan ko nakuha yung capital na formula? Itong capital. Ala, lang tayo. Ayan. So, saan ko nakuha yung capital? Yung capital is yun yung nilagay nyo. Okay? Yung nilagay nyo is $10,000. Capital. So, yan yun ha. Then, saan nakuha yung 2% na risk? Yun yung standard. Okay? Pwedeng hindi mo sundin yun. Pwede kang mag 1%. Pero kadalasan yung mga aggressive trader, 50%, 10%. Kaya sila natatalo ng sobrang bilis. So, 2%. Then, divide ko sa 1%. Saan ko nakuha yung 1%? Dito yon sa ilalim. Ito kasi yung stop loss mo. Dito mo makikita. Okay? So, since ito, hindi siya 1%, lalagay mo dito is 2.9. Yan. Pag tama tong ginawa mo, kahit anong leverage gamitin mo dyan, mapa 1x or 125x, ang matatalo lang sa'yo is $200. Okay? Ayan. Yan yung percentage ha. Nandito. Risk yan. Yan yung RR, risk. Ito yung reward. Hindi na to kino-compute. So, kung lalagay mo yan dito, yan. Naging 0.97%. Ilalagay mo lang ulit dito. 0.97. Kahit anong mangyari, $200 lang mawawala sa'yo or 2% ng capital. Naiiba siya. Pwede siya baguhin. Depende sa ano. Kasi let's say for example, andito yung stop loss, andito yung liquidity. Kasi andito yung stop loss mo. Siyempre, move mo siya dito para hindi siya tamaan. Pero yung risk nito is 2.22%. Lalagay mo lang dito. Pero dahil tama yung calculation mo ng risk, 2% lang, kahit ito, umabot pa ng 10%, $200 lang mawawala sa'yo. So, question. Yung pong, nag-alagay po ng risk na 2%, kung ano po yung capital na kailangan, yun po talaga yung ilalagay ninyo. Kung ano yung capital na kailangan? Kasi minsan po, naglagay minsan 2% sa trading view. Pero sa medyo malapit po yung liquidation pagdating sa sa okay. exchange. Oo, sa Binance. Explain ko. Kasi dito kasi di ba pag sa trading view, percentage yung lumalabas. Okay, pero pag actual na sa Binance, nagugulat kayo kasi sobrang laki nung inaano niya, nire-require niya. So, dito nag-change yun. Dito. Ito. Diyan nyo ilalagay yung take profit and loss nyo. So, dito sa gilid, diyan yung percentage. Kunyari, ano yung percentage natin kanina? Dito. 2.22% yung percentage ng losses, tapos 8.85%. So, sabihin natin 8 dito, tapos dito 2. Okay? So, pag nilagay ko to dito, yung take profit ko is 8%. Dito, 2%. Pero kung gusto mo yung amount ng price, dito mo ilalagay yung price. Ang kukunin mo is yung nandito sa gilid. Nandito. Ito, nakikita nyo? Yan. 0.5721. Yung take profit mo, 0.6369. So, it doesn't matter kung ang ilagay mo dun is percentage or itong actual na amount. Makikita mo dyan sa ilalim, na lalabas dyan is $200 or 2% ng capital mo.
nakuha. Dito lalabas yan. Pag nilagay mo dyan, lalabas dito sa ilalim yung word na ang magigain mo is 8%, ang matatalo sa'yo is 2%. Gets or may question? Kailangan din po pala mabilis mag-compute ano. Hindi siya ganun kabilis. Kaya mo siya gawin ng less than 1 minute. Kasi fix na yung capital mo eh. Let's say meron kang magkakapital mo, Mark. Let's say for example lang. Let's say, ano po, nasa 20 kasi yung capital ko. 20,000? Hindi. 20 USDT 20 lang po. USDT. Oh. Yan na yung actual. Nandiyan na yan. Tapos 2%. Yes po. Yan na yung standard. Tapos, Uh, i-divide mo lang sa stop loss mo. Let's say stop loss mo is 1% lang. 40 na agad lalagay mo. So dito masasanay ka na 20 times 2%, yan na agad. Ito lang ang nagbabago yung stop loss. Unless gusto mong baguhin yung risk mo. So yung ganun din ano, po sorry? sa Binance Calculator po. Yes, Ganun din po sa Binance Calculator. ganun din siya. Okay. So fix lang po palagi yung 2%. So hindi, yun yung sinasabi ko na pwede ka mag 1% risk, pwede ka mag 5%. Depende sa risk appetite ng trader. 2% is the standard. So, sige, bigay tayo ng example ng, sige, $20 siya. Ay, yung $10 na lang kanina, $10,000. Times 1% na lang risk niya. Okay, $100. Divide niya sa 1%. 10,000 na yung position size niya. Ibig sabihin, pag natalo siya, hindi $200 ang mawawala. Ang mawawala sa kanya is $100. Kasi nga nagbawas siya ng risk. So, sa $100, it takes 100 trades para maubos yung 10,000 niya. 100 times 100. Yan, 10,000. So, isipin mo 10,000 yung ano mo, capital mo, tas ang nire-risk mo 20%. Ayan. So, 5 trades lang, 2,000 na agad na babawas sa'yo. Yan yung mismanagement ng risk. Okay, malaki yung nawawala. So, kahit si Mark, sabi natin $20 niya, ang nirisk niya is 50%. 10 agad yon, isang trade lang. So, in short, 2 trades lang, mauubos na yung $20 niya. Kasi 50% yung nirisk niya. Pero kung sa 2%, dapat ang nire-risk niya dyan is 0.4 lang. Copy. Nagets? May question? Gets? How about the others? Habang nandito pa lang tayo sa formula. Usually, formula yung medyo nakakalito lang eh. Yan, habang nandiyan pa lang tayo, tanong nyo na calculation, saan nakukuha, paano siya sa trading view. Kasi dito sa mga susunod, more on mga example na to. Baka question ninyo, saan siya galing, ganun. So, question. Malay mo yung tanong mo, hindi rin alam. Sa reward po, kami na pong bahala nun. Kumbaga, yung RR niya po na reward. Yes, sa 10%. TA siya, sa TA mo siya makikita. Kung saan po, okay. So, nasa amin na po kami. So, explain ako sa inyo. Ito. Ayaw mo. Yan. 1:5. So, sabihin natin, ang matatalo sa'yo, $1. Yun yung risk. Lahat to $1. Pero pag naka-gain ka naman, pag pumaldo ka naman, $5 to. Okay? Yan ang 1:5. So, ang itsura niyan sa RR ganito. Okay, nakukuha.
Pumapasok ba? So, sabihin natin, favorite ko icons dito, ito eh. So, sabihin natin, talo yung first trade, second trade, third trade, fourth trade. Fourth trade. So, ibig sabihin, talo ka na ng $4. Negative ka na ng $4. So, ito, pag nanalo to, itong isang trade mo na to, mananalo ka ng $5. Okay? So, naka-gain ka ngayon ng $5. Okay? Itong position na to is magiging break-even siya. Meaning, wala kang talo, wala ka ring profit. Kasi nga, natalo ka dito ng 4, nanalo ka lang ng 1. Pero if in case na ito na panalo mo, out of 5 trades, 2 lang yun na panalo mo. So, buwasan mo lang to ng 1. Negative $3, tapos ito times 2 mo. $10. Okay, so nag-gain ka pa ng $7. Nakuha? So, yan yung RR. 1:5, yan. Ngayon, kung 1:3, kailangan matalo ka lang doon ng 2 beses. Kasi pag natalo ka ng 3 beses, doon ka mawawalan. So, may question dito. Pagdating po sa Binance, di ba po malaki ang leverage? Mas malapit siya ma-burn. Yun kasi yung confusion. Nasanay kasi tayo na leverage yung binibasis natin. Pero pag na-example ko sa inyo in the future na yung leverage, kahit ilagay mo siya sa 1x or sa 125x, it doesn't matter kung correct yung position sizing. So, papakita ko sa inyo pag leverage tayo, tapos hindi tayo nag-position size. Ganito yun. Pansin ko to. Let's say, pag nag-leverage ka, at hindi ka nag-position size, ibig sabihin, etong ganito yan. Yan yung 125x. Lumalapit siya sa entry, kaya sinasabi niyong mabilis siya ma-burn. Okay? Kasi wala kang position size eh. Ngayon, pag binaba mo yan dito, magiging 100x yan. Pag binaba mo pa siya dito, 50x yan. Pag binaba mo pa siya dito, magiging possible 10x. Okay? So, maliit na lang yung reward na makukuha mo kahit kaya iniisip nyo, pag naka 10x ka, maliit lang reward na makukuha mo. Kasi nga, yung nare-require ni Binance na margin is hindi proper. Unlike pag naka-position size ka, kahit ano gamitin mo dito, kahit dyan yan, 125x or 10x, ang matatalo pa rin sa'yo is 2%. Pero pag leverage ka ng base, dito iba losses mo, dito mas less yung losses, pero dito mas malaki sa 125x. Mas okay po ba yung mas malaki ang margin kaysa mas malaki ang leverage? Kahit mas malaki yung margin mo, kahit pagsabayin mo yung margin, tapos yung leverage, max leverage, if naka-position size ka, 2% pa lang din mawawala sa'yo. Yun. High leverage, high margin, okay lang yun kasi 2% pa rin mawawala sa'yo. Kaya lang nila sinasabing risky yun kasi hindi sila naglalagay ng stop loss. So yun, any question? Nakukuha ba? Yung iba. Init, di ba? Hot topic to. Iba wala ng question? Okay, tanong niya, mas mataas leverage, mas high chance ma-hit agad stop loss mo.
If wala kang position size, yes. Mas mabilis may hit yung stop loss mo. Kasi nga, nangihiram ka kay Binance ng mas malaking collateral, 125x. Pero kung may position size ka, kahit mag max leverage ka, hindi siya ganon kadali ma-hit yung stop loss. Kasi mag-a-adjust yung calculation ng 2% lang dapat matatalo sa'yo. Nakukuha nyo ba? O... Coach, may question lang regarding sa risk reward. Kapag 1:1, tapos halimbawa sa 10 trades, tapos mas marami kang losses, i-compare sa 1:2 na mas maraming, ano bang tawag dito? Yung mas maraming wins, ano yung magiging mas profitable doon? Mas magiging profitable yung 1:2. Kasi yung 1:1, natalo ka ng 100, binawi lang din ng 100. Unlike sa 1:2, matalo ka ng 100, babawiin niya ng 200. So, times 2 agad yung panalo mo doon kada trade. 200, 400, 600. Kesa sa 1:1, 100, 200, 300, ganun. Kaya the more mas malaki yung reward, mas malaki yung return. Parang itong sinample ko dito. Yan. 11 RR to. So in short, kailangan ako matalo ng 11 times para lang mag-break even to. Yan, 11 times ako kailangan matalo. So kahit pasukin ko yan ng another 5 trades na hula lang, basta may stop loss, pasok pa rin siya kasi kung mag-TP to, 11 ano yan, RR. Copy. Okay na, Coach. Clear. Thank you. Welcome. Yung iba, huwag nyo hayaan mag-slip to sa mind nyo pag may hindi kayo nag-get. Okay. So, next. Tuloy ko Dito. So, yun yung calculation. Standard to. So, yung capital is ikaw bahala dyan. Kung magkano capital mo. May $5,000, $20, $3,000. Okay? Dollars to ha. Kasi dollars sa Binance eh. Then 2%, kung gusto mo 2%, ikaw bahala. 1%, ikaw rin bahala. Kung gusto mo 5%, ikaw bahala. Then yung 1%, saan nyo makikita yan? Yan yung stop loss or position size sa risk mo. Yung dito. Okay? Ikaw na, kaya TA muna bago mag-calculate. Bigay kayo ng coin, magsasample ako. So, 8. Wait lang. Hindi ko kasi ma-open yung Binance ko dito eh. Pero meron akong video na isa-send sa inyo na kung paano ako maglagay ng position size. Kompleto yon. So, 8 muna. So, let's say for example yan. So, sabihin natin, bababa dito si price. Tapos, papasukin ko ng long. At ang target ko dito. Okay? So, pasok tayo ng long. Stop loss ko, isa ilalim lang nitong wick na to. Okay? Iilalimin ko dyan. Tapos, ito yung target TP ko. Okay. So, kung gusto nyo ng percentage na TP, kukunin nyo yung nandito. Ayan, 3.67%. Yung SL nyo, yan yung nasa calculation na yung nandito. Ito, yung stop loss. Yan yung 1% sa yung ika-calculate nyo. SL nyo is, nandito, 0.82%.
Okay. So, yan yung ilalagay mo dun sa dito. Diyan mo siya lalagay. Pero kung gusto mong price ang ilagay mo, ang kukunin mo is TP is, ayan o, 1.655. Same lang yan. 1.655 is 3.67%. Or yung nandito, 1.567. So, yan. Okay? So, dito yan nilalagay Kung gusto nyo price, dito, trigger price. Kung gusto nyo percent, dito. Pag nilagyan mo yan dyan, lalabas dito na ang matatalo, ang magpo-profit sa'yo is ganitong amount, ang matatalo sa'yo is ganitong amount. So, bago ka pa mag-trade, alam mo na yung alam mo na yung pupuntahan ng trade mo. Matatalo ka ng $2, gain ka ng $6, ganun. Bago ka pa lang pumosisyon. So, yan yung i-input mo dun. So, ipalagay natin, ang capital mo is $20 yung kay Mark. Calculator tayo. $20 times 2% divide, ito yung stop loss, 0.82%. 0.82%. 48 or around 49. Saan nyo naman ilalagay yan? Dito. Dito ilalagay yan. Yung position size na lumabas sa calculator mo. 49 round off mo. Or 48.7. Depende sa'yo. Diyan mo lalagay yan. Okay? So, pag tama dyan yung 48 na nilagay mo, or 49, kahit anong i-adjust mo dito, ang matatalo sa'yo is 2% lang. Then, sa advance, itong lalabas dyan sa advance, pag click mo, yan. Diyan mo nalalagay yung percentage. Kaya kayo nalilito kasi minsan, nauuna yung leverage nyo. Ginawa nyo 125XM, tapos ito ini-slide nyo. Slider. May slider dito. Ini-slide nyo lang siya. Malaki yung nire-require ni Binance na amount dyan. Lumalabas sa cost nyo yung amount. Kaya malaki yung losses nyo. Lalo na max lev. Kaya natatakot kayo mag-max lev kasi malaki yung nire-require ni Binance. Pero kung tama yung sizing mo, kahit i-max lev mo yan, ang mawawala sa'yo 2%. Okay? So, ganun. So, ang gagain naman sa kanya, yun lang, is 1:4. So, calculate natin. $20 times 2%. Yan. Pag natalo siya, 0.4 mawawala sa kanya. Pero pag nanalo siya, i-times mo lang yan sa 0.4. Times 4. $1.6 ang mananalo sa kanya sa trade na to. Okay? So, yun. Hindi, i-continue natin to kahit mag-end. Putol. Yes, yun yung ilalagay sa amount. Baka malito kayo dito kasi may amount ng USDT, tas may amount ng BTC. So, dito kayo sa USDT. Yan yung lumalabas sa calculation. Yan yung position size. Tas lalabas dito ang lumalabas dito is yung cost. Yan yung lumalabas na margin. Yung nakikita nyo dito, wait lang. Para alam nyo kung saan siya napupunta pag na-execute na siya. Ayan, ito. Yan. Diyan yan napupunta. Okay? Yan. Yan yung margin. Yan yung nandito sa cost. Once binaylong mo yan, itong cost na to, yan yung pupunta dun sa margin. Kaya dito makikita mo yung risk mo, kung ilan yung ni-risk mo sa capital mo. Dapat po ang lalabas doon sa risk, 2% lang, ganun. Oo, 2% lalabas dyan. Oh. Kaya mo mapalabas dyan yung 2% dito sa gilid. If sinunod mo yung position size.
So, ibig sabihin, itong $10 niya, 33% yung ni-risk niya sa capital niya. Which is, 3 trades lang, mauubos na yung buong capital niya. Okay. So, yun na. Calculate mo na kayo ng sizing, tapos leverage. So, tuloy. Tapos na natin itong page na to bago ako mag-create ng ano. Lahat po ng order po niyan, ano po, limit order po lagi. Hindi po nagma-market. Kahit mag-market sila, okay lang din. Lahat yun, lahat nung nandun, limit order, stop order, pwede. Kasi po, kailangan ng calculation. Yung pag-market, ano yun, inaabangan nyo na lang po yun. Hindi, yung calculation kasi, pag naka-entry ka sa market, madali mo na lang ma-input yung same info na ganito. Okay, tama. Nalalagay mo yan dun sa ilalim tsaka sa baba. Kahit ongoing yung trades. Usually sa market, pagpasok mo agad, tsaka mo ilalagay yung stop loss mo, tsaka yung take profit. Ito mo siya ilalagay. Wait lang, para alam nyo saan siya kinukuha. Dito. Kunyari pumasok kayo ng ng trade agad. Dito, stop profit and loss. So dito nilagay niya lang is stop loss, SL. Wala pa siyang TP. Okay. So yan. Kaya pagpasok niya, wala pang SL and TP yan. So minanual niya yung paglagay. Both margin at leverage po ba, coach, ang magbabago? Depende po sa TA ng SLNT. Both margin at leverage. Yung margin tsaka leverage, magbabago lang siya sa position sizing mo. Magiging fixed siya sa position sizing calculation mo. Ang mangyayari lang pag nagbago yung TA mo sa SLNTP, kung magkano yung mapoprofit sa'yo. Okay? Yung position sizing is, ano lang siya, kaya niya i-fix yung margin mo tsaka leverage. Nakuha? Na-explain ko ba maayos? So, basahin ko lang yung next. Okay, magmadali dito sa sizing. Kahit 1 week natin to gawin. Next, ito. Bakit kailangan 2% yung capital? Ng capital lang. Kasi sa trading, walang certainty. We only assume probability. So, this means whatever happens on your trade, you will not lose more than 2% of your total balance on each trade. Okay? Kaya siya sinusunod yung 2%. So, kahit yung TA mo is 100% sure, puro confirmation, tapos sabi ng pinakamagaling na trader is 100%, pwede pa rin yun matalo. So, pag natalo siya, 2% pa rin mawawala sa'yo. Usually kasi pag confident ka sa trade ng 100%, magte-trade ka ng malaki eh. Which is, doon na yung mishandle ng risk management. Kaya whether maganda yung trades or pangit, pasok pa rin dapat sa 2%. So, any question before mag-end to, magsasend ako ng another link. Baka maka 2 to 3 pages lang din tayo. Pero tutuloy natin sa next session.